Ako po si Mr. Realytics, isang estudyanteng vlogger kung saan ay ipagtatanggol natin, no, yung mga naninira kay Mayor Vico at ilalabas natin yung katotohanan ng mga mabubuting nagawa ng ating buting Mayor Vico Soto sa lungsod po natin sa Pasig. At marami pong tagahanga si Mayor Vico sa iba't ibang lugar, maging ang ating mga OFW. So ngayon mga kaparing, meron po ako ipapanood sa inyo kung saan ay talagang manggigigil ka, maiinis ka sa mga pinagsasabi, although walang masama na maglabas ng saloobin ng pahayag, opinyon, sarili natin yon, no? May kanya-kanya tayong pananaw sa buhay. Pero ito, may papanood po ako sa inyo. Sana huwag kayong magplataforma ng hindi nyo kayang gampanan. Yan lang yun. Huwag na tayo magbalik-balik ng ibang kwento dyan, Mayor. Huwag ka nang gumawa ng ibang issue dyan. Sagutin mo muna yan. Bakit hindi mo nagawa ang pabahay umpisa pa lang ng unang takbo mo? Yan na plataforma mo. Bakit talagang negative ka sa edukasyon? Yung education scholarship na yan, free uniforms, free bags, free shoes, notebooks. Bakit yan lahat yan hindi nyo nagampanan ng tama? Teka, ito po ba ay taga-Pasig? Siya po ba ay taga-Pasig o naturuan na ng script? I guess, ayaw ko lang ha. Hindi ako sigurado po kung taga-Pasig po si Alin, no? Kasi regarding sa mga sinasabi niya, no? Okay, siguro, seryoso na. So magsimula po tayo sa pabahay. Okay, magsimula tayo sa pabahay na sinasabi niya. Negative daw sa pabahay. Ito lang po yung katanungan ko para sa kanya. Magagawa mo ba na magpatayo ng mga pabahay sa unang taon mo, sa unang termino mo? Marami pong priority na dapat ayusin sa Pasig. Yun nga po, gaya nga po ng sinasabi ni Mayor Vico, corruption. Yun po ang una niyang sinugpo. Kaya nga po ang Pasig, di ba, naging corruption-free ang Pasig sa pamamahala ni Mayor Vico. Yun naman po talaga dapat eh. Kasi kung hindi mo unahin yun, okay, mahahaluan po ng korupsyon yung pabahay, baka nga sa huli, palpak pa, magaya pa yan sa ibang mga pabahay, no, na mga national, mga dating namuno, no, sa iba't ibang lugar, o maging sa national government, na yung mga pabahay nila ay nahaluan ng korupsyon, na ang pagkamahal-mahal ng presyo, na isang unit ay aabot sa 100,000,000 pero gawa lang sa kahoy. Diba may mga ganong insidente po, no, sa mga pabahay dati. Pero ito mga kaparing, nakikita natin ngayon yung progresyo ng pabahay ni Mayor Vico dito po sa lungsod ng Pasig. So kung napanood yung dati nating video, pinakita po natin doon, no, yung mala condominium style na pabahay ni Mayor Vico. Malaki ang progreso natin sa mga proyekto, sa pabahay at palupa. Nag-uumpisa na po ang dalawang vertical housing project natin. Nagsimula na ang construction sa Barangay Santolan, sa Tawiran, para sa mga matatamaan ng revetment wall. At may award na rin po ang ating kontrata para sa Daang Bangka. Dito naman po yung para sa mga Rosario Floodway na nag-umpisa bilang People's Plan at ngayon LGU na po ang magpapagawa. Marami rin po tayong mga horizontal project. Kasama po rito yung mga programa natin sa palupa. Marami tayong problema sa Pasig, sa lupa sa Pasig na dekada-dekada ng problema pero ngayon lang po naayos. Simula 2019 talagang inisa-isa po natin yung mga problema sa lupa. May mga nasettle na po tayo gaya ng sa Ismar sa Kalawaan, Land for the Landless sa Palatiw, tayo naman sa Pinagbuhatan, sa Bambang may ilan din tayo at marami pa pong iba. Yung sa palupa. So kita mo po yun. Okay, Ma'am Ale, kita nyo po ba yung pabahay na mala condominium style? Ngayon nakita natin ang ganda ng pabahay ni Mayor Vico. Talagang pinag-isipan, pinagplanuhan at hindi po tinipid sa budget. 'Di ba? Nakita nyo naman po yung loob ng pabahay, napakaganda po, as in kompletong-kompleto. Ang ganda ng para kang nakatira sa loob ng condominium kung isipin. I guess pagkakaalam ko meron pa yun, no? Sa baba is parang ang sabi yata ni Mayor Vico is tatayuan nila ng parke yung baba ng mga housing units na yon. So, yung Barangay Santolan po kasi is malapit lang sa amin, Barangay de la Paz. So, magkatapat lang po yan. At last time, nung pumunta ako dun sa Barangay Santolan, is nakita ko po yung housing project doon na sinisimulan na nga po yung construction. May nakapaskil pa nga kung anong itsura. Wow, napakaganda. Ala, condominium style po talaga yung itsura ng pabahay ni Mayor Vico. So, regarding naman, no, ewan ko pa kung saan po nakukuha ni ate yung kanyang mga impormasyon about nga po, no, sa education. Sabi niya kasi negative daw sila Mayor Vico sa edukasyon, sa uniform, sa school supplies. Paanong negative? Ate, paano pong negative? Kasi ito po unang-una po, taon-taon po namamahagi
si Mayor Vico ng mga school supplies. Kompleto na po, as in, kompletong-kompleto po. Bag, uniform, PE uniform, sapatos, medyas, notebooks, ballpen, etc. etc. As in, kompleto po lahat ng pangangailangan mo bilang isang estudyante. Kompletong-kompleto po lahat. So, paanong naging negative ni Mayor Vico sa edukasyon mula nung pag-upo niya? Kasi pinagpatuloy niya po yung pamamahagi ng school supplies taon-taon na ginagawa po ng dati naming mayor. Pero ito po yung kagandahan. Sa dating mayor po kasi ng Pasig na ilang dekada na, no, although namamahagi po sila ng mga school supplies, pero may nakalagay po na pangalan nila. Nandoon po yung logo ng pangalan nila. Makikita po yan sa damit, sapatos, medyas, notebook, lahat po, as in nandoon yung pangalan nila. Nahihiya silang magsuot ng sapatos na pampi kasi nga po may nakalagay ng pangalan ng isang politiko. Pero ngayon, ibahin nyo na po ngayon. Kasi pangalan na po ng Pasig ang nakalagay. Logo po ng Pasig. Ganun po si Mayor Vico. Hindi niya nilagay yung pangalan niya na ginagawa ng dating mayor kasi nga po pera ng Pasig ang ginagamit dyan. Hindi naman po pera ng sino mang Poncio Pilatong politiko. Pangalawa, diba? Gaya nga po ng sabi ko, from 11,000 bago maupo si Mayor Vico, umabot na po sa 25,000 yung mga scholar dito po sa Pasig. Napakadami po. Binaba ni Mayor Vico yung required average po from 90 plus to 84. So hindi mataas ang standard. Pinagbibigyan ni Mayor Vico ang lahat na makapasok sa scholar ng Pasig. Hindi ganun kataas ang standard ni Mayor Vico. Gusto niya na magsipagpalalo mga estudyante ng Pasig. Pangatlo, yung pamimigay nga po ni Mayor Vico ng 1,500 allowance taon-taon sa mga estudyante po ng Pasig bago magsimula ang school year. At nagbibigay po si Mayor Vico ng 1,500 allowance sa lahat po ng mga estudyante na may honor pagkatapos po ng school year. So, ate, ewan ko ba kung nasa script yan. Paano naging negative po si Mayor Vico, no, sa education? Ewan ko kung saan niyo po nakuha yung mga sinasabi ninyong negative sa pamamahagi ng school supplies, sa education. Ewan ko na lang po talaga, ha? Ewan ko po talaga. Kaya tayo maglokohan dito, kumukuha ka pa ng issue sa labas eh. Babanat ka ng issue na sindikato kalaban mo eh. O na pwede kang papatay. Gumagawa ka na naman ng kwento na pagkakatutukan ng mga chismo. Sumunod po kasi tayo sa batas. Nire-required po ang lahat na bago simulan ng construction ang isang proyekto, kinakailangan po natin kumuha ng permit. Paulit-ulit pong sinasabi yun ni Mayor Vico na permit muna bago construct. Malinaw naman po yun. Kung ikaw po ay isang negosyante, kukuha ka muna ng permit bago mo simulan ng construction. Lalo na kayo ay isa kayo sa pinakamalaking construction company, no? Sa bansa. Sana po sumunod tayo sa batas. Pero ang totoo, hindi mo kayang sagutin yung mga plataformang pinangako mo na hinahanap sa'yo, hinihingan ka ng visibility, hinihingian ka nila ng patunay, wala ka pong maipakita. Teka, patuloy na nga po yung pamamahagi ni Mayor Vico ng 1,500 allowance sa mga estudyante ng Pasig bawat school year bago magtapos yung school year at 1,500 allowance sa mga magtatapos o pagkatapos ng school year na may mga may mga honor at patunay na rin po yun yung umabot na po sa 25,000 ang scholar ng Pasig. Biruin mo, 25,000 students po ang scholar ng Pasig. Ganun po kadami. Magbigay po kayo ng mga lugar na umabot po sa 25,000 ng scholar. Pangalan po ng Pasig ang nakalagay, Pasig City Scholar, nakaka-proud. Hindi pangalan ng politiko, ng kahit sino mang Poncio Pilato. So, patunay na rin po yung pamamahagi, no, taon-taon ng mga school supplies. Napakaganda, napakatibay, at may logo po ng Pasig, hindi ng kung sino mang politiko na naglilingkod sa lungsod ng Pasig. Ano pa po bang mga patunay? Patunay na rin po yung pagsisimula ng mga construction ng pabahay ni Mayor Vico na ala condominium style. So, puntahan nyo po yung mga barangay, yung lugar dito yung mga area dito sa Pasig kung saan sinisimulan na nga po yung construct ng pabahay ni Mayor Vico na ala condominium style, especially dyan sa barangay Santolan, malapit lang po sa amin. Meron na rin po doon, no? Sisimula na rin po doon yung construction. So, ano pa pong mga patunay, ate? Patunay na rin po na lahat ng mga lumang ospital dito sa Pasig ay ini-improve ni Mayor Vico, renovation, kumbaga nagdagdag ng mga bagong services, makabagong services, no? Talagang ginawang high quality ni Mayor Vico yung mga gamit
gamit kagamitan sa mga ospital natin dito at meron pang mga ongoing yata na construction ng mga ospital. Kumbaga meron ng permit to construct galing nga po sa DOH sa pagkakaalam ko. Asan na ang accountability dyan? Paano mo nga po mahanap kung hindi mo hahanapin? Paano mo malalaman kung hindi mo susubukang alamin ang katotohanan? Meron naman po tayong social media, mag-research po kayo. Do your own research po. No, hindi yung ganyan po kayo na sarili nyo lang pong pananaw ang binabanggit nyo na hindi nyo man lang po inaalam yung totoo. Sa iyong pinangako. Unang-una, hindi naman po nangako si Mayor Vico. Pangalawa, ginawa niya yung mga salita na hindi naman niya binitawan. Ginawa niya kung ano yung mga pangangailangan ng mga Pasigueño. So malinaw po yun, hindi nangako si Mayor Vico, pero ginawa niya pa rin kung ano yung makakabuti sa mga Pasigueño. Sinabi ko na po yun kanina, ilan lamang po yun kakaunti lamang po yun sa mga ginawa ni Mayor Vico kung tutusin. Diba? Naglolokohan po tayo pag ganyan po tayo araw-araw. Binabatuhan ka ng sige na, show proof, Mayor Vico. Vico, hindi Vico, Vico na. Show proof, Vico, na ikay may nagawa dito sa 2 termo, 6 na taon. Show proof. Wala ka marinig, hihingi ako ng story sa inyo sa social media. Show proof. Sinabi mo yan ate sana naman pag pinanood mo tong video ko, simulan mo nang humingi ng sorry kay Mayor Vico, mag-public apology ka na kay Mayor Vico dahil sa mga pinagsasabi mong wala namang katotohanan. Siguro sapat naman pong batayan yung sinabi ko, pinakita ko sa inyo. At kung kulang pa yon, dadagdagan natin, 'di ba? Kung kulang pa yon mo pa, mag-research ka po, alamin mo yung totoo ate. Hindi po yung dada ka ng dada, kung anong pinagsasabi mo, ni hindi mo man lang inaalam kung ano yung totoo. Masyado ka pong nabubulag sa galit sa isang tao na walang ibang ginawa ko hindi ang maglingkod sa bayan ng Pasig. Sa lahat ng ginawa mong plataforma mula unang takbo mo sa Pasig as mayor at ikaw ay nanalo na pinagyayabang nyo. Huwag na tayo gumawa ng iba-ibang kwento dito, Mayor. Kung ano naman pinapalabas mo sa mga sokmed, diyan ka lang magaling. Ngayon, patunayan mo, ilabas mo lang to, hinahamon ko pati mga supporters mo. Aabangan namin yan. Okay, hinahamon din po kita. Panoorin mo yung sinabi ko. Panoorin mo rin po itong video na ito ng magising ka po sa mga pinagsasabi mo, no? Hindi ko po alam, walang masamang husgahan natin yung isang politiko kung wala naman po talagang nagawang tama. Pero sana bago natin husgahan, alamin muna natin yung totoo kung may nagawa nga ba talaga. Kung ano nga ba yung naiambag niya. Kasi malinaw pa sa pagbumuka ng kung sino mang Poncio Pilato dito. May mga nagawa po si Mayor Vico, ayaw lang po natin tanggapin kasi nga po galit tayo sa kanya. Kasi nga po yung sinusuportahan natin ay kalaban niya. Yun po yung totoo. 'Di ba? Ewan ko kung may estudyante po kayo, kung may anak po kayong nag-aaral dito sa Pasig. Kung meron po kayong anak na nag-aaral dito sa Pasig, yun po ang makakasagot sa mga katanungan mo. Pakita nyo po sa amin ang inyong accomplishment at achievement nyo dito sa Pasig. Tapos ang usapan, iboboto kita uli. Okay, sige sinabi mo po yan. Okay, ito ate panoorin mo po yung video top 10 highlights ngayong taon ni Mayor Vico sa kanyang YouTube channel. Hanapin mo po yun Okay? Pag napanood mo po yun, panigurado, boboto mo na si Mayor Vico. Sana mapanood mo ate Sana panoorin mo. Ilalagay ko po yung link ng video po na yun sa baba o sa comment section. At kung mahanap mo man po ang video ito, panoorin mo po yun Thank you. Achievement hindi yung mga plaka-plaka na pinapakita mo na ikaw ang number 1 according sa ibang bansa. Walang pakialam sa ibang bansa. Teka ate, accomplishment po kung maituturing natin kung ikaw ay maparangalan sa ibang bansa sa Amerika. Imagine po sa buong mundo, 12 lamang po ang naparangalan at kasama po si Mayor Vico ng Pilipinas. At hindi pa magandang accomplishment po yun na meron po tayong isang politiko dito sa ating bansa na pinarangalan sa ibang bansa, sa Amerika bilang isa sa pinakamalinis na politician at anti-corruption man na nilalabanan ng korupsyon ng isang bayan o bansa na kanyang nasasakupan. Hindi po ba't magandang accomplishment po yun? Ewan ko ba kay ate? Dito mismo sa bayan ko sa Pasig ang gusto kong maramdaman yung katotohanan. Ngayon, pag hindi mo kayang ilabas dito sa amin, sa Pasig, ang inyong achievement na sinasabi, accomplishment at yung mga pinangako mo ng plataforma mo,
Wala kang kwentang mayor, kaya wag kang mangarap maging presidente. Diyos ko po. Okay, so yun dun po nagtatapos ang video po ni ate. So unang-una, hindi naman po nangangarap si Mayor Vico na maging presidente, no? Yung tatay lang naman po niya ang nagsabi nun at kami mga Pasigueño at mga taga-suporta ni Mayor Vico ang nangangarap na si Mayor Vico po ay maging Pangulo ng Pilipinas balang araw, hindi po siya. So doon pa lamang po sumablay ka na kasi never pong sinabi yon ni Mayor Vico. Okay, so yun lang mga kaparing, no? At sana mapanood po ni ate yung video na ito. Kasi nga po, bago tayong magbitiw ng mga salita, okay, alamin po muna natin ang totoo. Kasi nga po, dahil saglit tayo sa isang kandidato, basta kung ano na lang sasabihin natin na hindi man lang natin inaalam kung ano yung totoo. Para dito kay ate na naninira kay Mayor Vico, sana. So yun lamang po mga kaparing, maraming salamat po sa panonood. Don't forget to like and subscribe. Bye!